So yun mga katropa, meron naman tayo isang unit dito, BT50. Sabi ni customer, bumababa daw yung tubig sa reservoir tank, nagkakaroon ng pressure. Yan. Yan. Nirev-rev ko, kung mapapansin nyo, nagkakaroon siya ng bubble dito. Yan, oh. Nagkakaroon siya ng bubble. Yan. Nagkakaroon siya ng bubble dyan. Pagka ganyan nagkakaroon ng bubble, medyo alanganin na yung cylinder head natin dyan. Meron na singaw yan pagka ganyan mga katropa. Slight lang naman mga katropa pagka ganyan, kasi pwede ba namang itakbo. Kaya lang pag tinakbo ng matagal, sabi ni customer, bumababa ito, bumababa yan, napupunta rito. Ibig sabihin nagkakaroon siya ng hangin mga katropa. Pag mga ganyan yan, lalo na yan, maalalaman nyo naman, oh, maandar, tapos nagkakaroon ng bubble. Dapat dito tubig lang, hindi siya magbibuild ng bubble na ganyan mga katropa. Pag nirev mo yan, dadami yan. So ibig sabihin nagkakaroon siya ng pressure. Ibig sabihin alanganin yung cylinder head niyan, meron ng slight issue, either cylinder head or gasket mga katropa. Yan. Tapos katagalan pag umaandar, nung dumating kasi rito mga katropa, medyo namamaga yung hose, matigas, hindi siya normal na ano mga katropa. Pero siyempre bago natin anuhin yan, bago tayo pumunta sa cylinder head, may napansin din naman ako isa pang ano, yung pan nya, medyo mahina na yung pan. Kahit i-rev mo, walang hangin na pumapasok mga katropa. Ibig sabihin, hindi niya kaya palamigin yung makina, yung tulungan yung makina mag-cool down mga katropa. Yan, inapasin ko. Kaya yung magiging ano dito, obserbahan muna natin, papalitan muna natin ng pan, tapos obserbahan natin, tingnan natin kung ganun pa rin. Pag ganun pa rin, pwede na natin i-recommenda sa kanyang ano, sabihin natin na may slight tama yung head, kailangan natin i-check mga katropa. Ito, napalitan na to eh, oh. Napalitan na to eh, sa ano, thermostat. Yan, thermostat housing. So pwede rin naman i-try sa thermostat housing yan. Baka mamaya matagal lang bumukas yung ano, baka mahina na yung thermostat, kaya nagkakaroon ng pressure. Pero hindi pwedeng ano eh. Yan, oh, mapansin nyo, oh, bula ng bula. So yun, i-recommenda ko muna kay customer na palitan ng pan mga katropa. So ito yung ating transmission na isang pako na lagyan ko na ng fluid, napaandar ko na mga katropa. Ngayon mapapansin nyo, nagbiblink yung P kasi nga hindi pa nakalagay yung cable sa baba. Hindi ko pa nilagay, wala pa sa ano yan, sa setup yan, kasi nga yung busing durog na. Pinapapalitan ko ng cable mga katropa kung wala sila makuha ang busing. So ngayon mapapansin nyo, nakailaw yung 4 wheel, ayan, nagbiblink yung ano niya, ayan. So meron siyang ano, meron siyang code na sa PCM, park and neutral. Yun na nga yun, yung hindi pa nakakabit yung input circuit niya mga katropa, kasi nga durog yung busing, pinapapalitan ko. Tapos meron pa siyang isa rito na ayan, P1874 transfer case hall effect sensor power circuit failure. So pagka ganyan yung issue, pwedeng relay, pwedeng motor mga katropa sa BT50. Yan, yan, power sensor circuit failure, pwedeng motor, actuator, yung nasa transfer case, or relay. Ngayon itong BT50 kanina po maandar to mga katropa. Yan, mapapansin nyo, nasa tamang level na yung temperature. So bibigyan ko lang kayo ng ano, comparison dun sa isa kong video na sinasabi mga katropa, na walang problema sa, yung may problema sa cooling system, tsaka yung walang problema sa cooling system. Ito tayo. So ayan, kung mapapansin nyo, maganda mga katropa, kahit tubig walang umaano yan, walang nag-return dito sa tangke. Yan, kung mapapansin nyo, kasi pag meron laging nag-return dyan sa tangke, ibig sabihin may problema na sa cooling system. So ayan, tignan nyo itong hose nya, normal, malambot. Ayan, wala siyang ka-pressure, walang ano, walang tension ng ano, natitiga mo pa mga katropa. Yan, yung dun sa isa kanina, kahit umandar lang ng mga, kasing tagal lang andar nito, mga 20 minutes, namamagana yan, tsaka matigas na yung hose dito mga katropa. Kaya sinabi ko, yung pan nito, ayan, ang lakas, hanggang dito nararamdaman ko pa yan, no? Yung pan. So kung pwedeng pan yung sira nung isa, or na-damage na yung head dahil ginagamit na mahina yung pan, na hindi na nagbibigay ng tulong sa ano ng makina mga katropa. Ayan, lakas, oh. Ayan, oh.
Umabot hanggang dito yung hangin niya. Naka-idle pa lang yan. Paano pag na-revolution pa natin yan? Ang lakas na ng higop ng hangin papunta rin sa makina, diba? So yan yung walang problema sa cooling system na sinasabi ko. Yun lang, wala man lang ka pressure na umakakayat. Yung isa na yun, kung di ako nagkakamali, kahit testingin ko pa yung pan nun, siguradong may konting ano na sa head yun or sa gasket, mga katropa, yung isa na yun. Yan. Pero siyempre guys, sinabi ko unahin ko muna yung pan or itong thermostat housing bago tayo mag-decide pumunta sa cylinder head, mga katropa, bago natin sabihin kay customer na may problema na yung cylinder head. Kaya ayun, uunahin ko muna yung pan niya tsaka yung thermostat housing, kahit alam kong napalitan na, kasi yung iba hindi naman kasi mga original. Yung iba madaling bumigay yung thermostat. Kagaya ng pan na yun, mukhang ano rin, mukhang bago pero mahina, hindi kagaya nito, lakas oh. Yan. So yun yung pagkakaiba nung ano, may problema sa cooling system tsaka wala. Yan. Malambot, napipisil mo kanina pa umaandar yan, walang ka pressure, normal na normal yung hose, mga katropa. Pero kung meron siyang back pressure na nanggagaling sa cylinder head papunta sa cooling system, mamamagayan siyempre. Tapos itong return hose na to papunta sa tangke, mag-spray ng tubig yan. Tapos kagaya sinabi ko, yung nakita nyo kanina may bula-bula, ibig sabihin may hangin na kasama lumalabas, mga katropa. Yan. So yun, pinag-compare ko lang, mga tropa, para magkaroon ng idea yung iba. Lalo na merong mga BT50 dyan na customer natin. Yan, para alam na nila kung ano yung kasunod kung sakaling ma-encounter nila yung ganong una kagaya sa una natin video, mga katropa. Kaya di pa nakapanood, panoorin nyo na lang. Yan. Compare ko lang, wala yan. Yan, normal na normal. Ito gaya yung sa kanina.